Category 5 Super Typhoon na si Nando, nasa karagatan na po ito ng Babuyan Islands. Inaasang i-exit ito ng Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ipapaliwanag natin kung hindi pa pwede na magiging kasinlakas ito ni Yolanda. At update para kay 92W na posible nga pong maglandfall dito sa Eastern Visayas hanggang dyan sa pagitan po ng Sorsogon, tatalakayin natin. At dahil sa napakatinding lakas ang bagsik na bagyong Nando, nakataas sa Tropical Cyclone Wing ang buong isla ng Babuyan Islands. Signal number 4 naman sa dulong-dulong bahagi ng Ilocos Norte at Santa Ana, Cagayan. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Lunes, September 22, 2025. Ang oras sa ating Boss 5 may maga, alas 10:41 na ng umaga. Bugso ng hangin o stormy wind ngayon ang nararanasan dito sa Metro Manila bagamat hindi umabot na itinaas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1 ayon kay Pag-asa. Pero sa ating Tropical Cyclone Sector kasi yung estimated ay umaabot sa Metro Manila ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Pero dahil nasa maximum lang ng mga around 556 km lamang ang lawak ng gale wind nitong si Nando, ay inaasahan lamang talaga natin na bandang halos dyan sa may bandang Central Luzon lang umabot ang Tropical Cyclone Wind Signal na binase ni Pag-asa. So ibasin nyo na naman kay Pag-asa yung pinaka-official para sa Tropical Cyclone Wind Signal number para makita ninyo yung pinaka-official ng Tropical Cyclone Wind Signal. Dito nyo po pwede makita sa aking website. Yan, ito po yung Tropical Cyclone Wind Signal at makikita nyo po dito yung latest ngayong umaga. Yan, 11 o'clock na nga po. Para ngayong 11 o'clock na yan, advance na po yan kay Pag-asa. Yan, September 22. So nanatiling nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 ang buong Babuyan Islands. Signal number 4 naman ang dulong bahagi nga po ng Ilocos Norte hanggang Cagayan, hanggang Santa Ana, Cagayan yan, no? Pinakadulong-dulong bahagi na yan. Diyan sa Pagudpod, yan, Claveria, kasama ng Santa Ana, Cagayan. At sa ilang isla sa Batanes. Sa Tropical Cyclone Wind Signal number 10 naman ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, yan, hanggang dun sa hilagang parte ng Batanes. Signal number 2 naman mula Ilocos Sur, Abra, Kalingap, Mountain Province, Ifugao, pagitan ng La Union at Isabela. Tropical Cyclone Wind Signal number 1 naman mula Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, pababa na yan ng Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan hanggang Quezon Province na yan. Yan ay latest hanggang alas 11 na raw yan ayon sa data feed ng Tropical Cyclone Wind Signal ni Pag-asa. Makikita nyo rin dito yung pinaka-latest output ng track intensity forecast kung gusto nyo makita ang pinaka-official forecast track ni Typhoon o Super Typhoon Nando care of Pag-asa. Makikita nyo pa rin yan. Kung gusto nyo makita, dito yan sa section ng aking local weather advisory and graphical analysis. Kung gusto nyo makita ang official ng status ni Nando mula kay Pag-asa para malinaw yan mga folks. Pero sa ating lagay ng panahon muna, makikita po sa pinaka-Doppler radar imagery natin ang grabe na pong pag-ulan ang nararamdaman ng mga taga-extreme Northern Luzon. So silipin natin sa Doppler radar kung sumasakop na ngayon at hopefully gumagana na ngayon ang buong Doppler radar ni Pag-asa dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. At makikita nga po natin ay sakop pati ang pinakamata ni Nando. Ito po yung napakalaki na mata ni Nando at makikita po ang grabing ulan. At dahil sa sobrang lakas po ng bugso ng hangin niya, humahalo ngayon sa napakalakas na storm force winds ang mga pag-ulan. Kaya malakas talaga hampas ng hangin dyan, lalo na sa isla ng Batanes. Hopefully ay walang na madidisgrasya ngayon. Ingat po sa mga kababayan natin dyan sa isla ng Batanes, Group of Island. Kasi nasa Tropical Cyclone Wind Signal number 5 kayo dyan. At the rest nga po ng dulo ng extreme Northern Luzon ay grabe po na may kasabay na storm force wind
kasabay ng matitinding pag-ulan ang umiiral ngayon. So hopefully ay nakaredy na nga po yung ating local government units. At alam ko naman ay maaga na nilang pinaghandaan yan dahil nakasubaybay naman sila sa inyong lingkod para mapaghandaan nga po ito at hindi tayo nagkamali ng inaasahan na ang pagtama ni Nando rito sa Extreme Nodo Luzon ay hindi nga po ito nagbunga ng direct landfall sa malaking landmass po ng Nodo Luzon. So buti na lamang po at yun ang nangyari, pero wag tayong pakampante dahil matindi pa rin ang storm force winds at storm surge ang mararamdaman ng mga taga Ilocos Norte hanggang Tuguegarao na yan, Mountain Province hanggang Ifugao na po yan pababa, kasama na sa Baguio, Benguet ang bugso ng hangin na lalagpas pa rin yan ng approximate 80 to 120 kilometers per hour mula dyan sa baba ng La Union o Benguet. Kaya ingat po mga folks, at kasabay din ang buhos ng ulan. So expected pa rin na mayroong madadamage na mga ari-arian, lalo na sa malapit sa pinaka-center ay ni Nando. Mag-iingat po ang lahat at yan nga po, makikita natin ang mga moderate to heavy rains na umiiral. So malawakang pag-ulan nga po ang nakikitaan natin dito hanggang dyan na po sa buong Extreme Nodo Luzon. So ingat na lamang po mga folks. Dito sa bandang Angeles, Pampanga pababa ng Metro Manila, mapapansin ninyo hindi tayo masyado inulan dahil nga po sa sobrang lakas ng inflow velocity ng bagyong Nando, yung buhos ng ulan imbis na babagsak sa atin sa Metro Manila, natatangay siya ng hangin. Bumabagsak po siya dito. Imbis na sa Metro Manila bumabagsak yung tubig, sa lakas po ng hatak ng inflow niya sa ating habagat, bago siya bumuhos dito, natatangay pa siya ng hangin. And then bumabagsak siya dito sa may bandang Extreme Nodo Luzon na po, sa bandang Isabela, yan, bandang Nueva Vizcaya. So, imagine niyo po, sa lakas ng hangin na nahahatak, yung buhos ng ulan sana sa atin, most of Metro Manila areas at ilang parte ng Bulacan, ay nadidetour, nahahatak siya papunta rito sa itaas sa sobrang lakas nga po ng sirkulasyon ni Nando. Kaya wag po tayo magtaka kung bakit parang hindi naman tayo binuulan ng husto. Well, malakas po ang buhos ng ulan. Natsetsempo lang, between 900 meters ay natatangay niya yung ulan, buhos ng ulan. Bago siya bumagsak sa Metro Manila, medyo nahahatak pa siya papunta rito sa bandang itaas ng Nodo Luzon. So, imbis na sa Metro Manila, inaabutan tayo ng ulan, umaabot dito sa itaas niya ang bagsak ng ulan. Kasi sobrang lakas nga po talaga ng hatak niya. Siyempre, yung parang sobrang lakas ang vacuum sa kanya. Kaya yung bagsak ng ulan dapat madadamay ang Metro Manila, kokonti lamang halos. Halos napaka-drizzle lamang ang naging pag-ulan sa atin. Unless biglang humina yung inflow ng hangin nitong Nando, pag humina yan, syempre hihina din ang hatak sa tubig ulan sa himpapawid. Habang hinahatak niya, mararamdaman na natin ang matinding buhos ng ulan sa Metro Manila. So mapapansin niyo po yung pattern, no? So makikita nyo dito halos walang masyadong bagsak ang ulan. Pero mapapansin niyo dito sa itaas, dyan po bumabalandra yung ulan, bumabagsak yung ulan. Yan. So ibig sabihin, imagine niyo po nasa elevation point of view kayo, and then bumabagsak po yung ulan, and then parang tinatangay muna niya yung droplets ng ulan papunta rito. So dito na siya bumabagsak sa lupa, yung area na yan. Kung mapapansin niyo yung pattern ng ulan, so dapat dito yan babagsak dito, kasama na ang Zambales, yan, Bataan, Olongapo. Pero magtataka kayo, parang wala, hindi masyadong matindi ang buhos ng ulan. Napupunta po kasi ang most ng droplets ng ulan dito sa itaas niya. So yun po ang explanation yan mga folks, para maintindihan natin ha, kasi maraming nagtataka, malakas naman ng bagyo super typhoon, pero bakit hindi tayo inuulan? Well, imagine po yung, siyempre i-apply natin dito yung physics. Yung physics na kapag sobrang lakas ng higop niya sa hangin mula rito sa ibaba, lahat ng anumang bagay o tubig o droplets na nandito sa baba ng Timog Kanluran, hahatakin niya muna yan, sasama yan dito. Kaya hanggang sa bumagsak yan sa lupa, nasa may bandang itaas na yan. So alam naman siguro natin ng mga lalo na yung mga nag-aaral ng physics, kung ano ang resulta kapag nagpatak ka ng tubig and then tapatan mo ng vacuum cleaner yung droplets ng tubig sa tapat niya. Ang mangyayari,
medyo liliko yung bagsak ng ulan, yung droplets. Ganon po ang nangyayari dito, kaya wag po tayong magtaka kung bakit parang walang nararamdaman na ulan sa Metro Manila. So pagdating sa mga lightning strikes, makikita natin ang hilagang bahagi nga po, lalo na sa may bandang La Union at Pangasinan, nakakaranas ng mga aktibong lightning strikes dyan. Yan, meron dito sa may malapit sa may bandang Quezon Province, merong isa. So, tingnan natin yung real-time lightning detection system natin. As of 10:51 AM, nakatotal tayo na 109. Hintayin natin mag-update po yung iba pa na above 100 plus minutes kung meron. Ayan, so nag-update na. Total of 161 lightning strikes po tayo, pero inner natin ay 78 lightning strikes. Mas aktibo ngayon dyan sa pinaka-sentro ni Super Typhoon Nando, kaya makikita po ninyo ang mga pagkulog at pagkidlat dyan. So mag-iingat po mga kababayan natin dyan, maging sa Taiwan, abot po ang range ni Nando. At dito naman sa bandang malapit sa Metro Manila ay kani-kanina lamang mga above 20 minutes ago, nagkaroon dyan ng at least 2 lightning strikes. Yan o. Ang cluster niya 129 po. So medyo marami rin ang cluster niya. And the rest, sa katimugang bahagi naman ay wala naman pong nakataas. So, ingat pa rin po mga folks. Magkakaroon lang ng at least minimal lang ang mga pagkilog at pagkilata. Napaka-saturated po ng himpapawid natin dahil nga po kay Super Typhoon Nando. Sa ating current conditions of forecast, gloomy, mahangin ngayon. Asahan po yan, mabugso, kaya madaling makapanira ng payong yan mga folks. Ingat po. At sa mga posibleng pagbuwal ng mga puno, mag-ialisto po tayo At mga asahan pa rin mga kalat-kalat na pag-ulan at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. So napaka-windy at gloomy dito ngayon sa amin. Makikita nyo po na galaw ng galaw ang paligid namin sa Caloocan. Ayun, lakas na lumilipad yung tarpaulin and then yung puno halos hatakin ng husto ang gale force winds, yung bugso. Maabot nga po sa more than 47.6 km per hour at bugsong umaabot ng 76.9 km per hour ngayon ang kasalukuyan naming bugso ng hangin dito sa Caloocan. Kaya mag-iingat po ang mga kababayan natin na nasa labas ngayon Ingat po dahil mabugso, mahangin at stormy wind po tayo ngayon dito sa Metro Manila. Sa lowest temperature, ito lang ako weather station kanina ang 1:02 AM ng madaling araw. Nakapagtala kami ng 26.4 degrees Celsius. Pero kahapon, pinaka-highest air temperature sa amin, 30.9 degrees Celsius po. Naitala ito kahapon ng umaga at 11:46 AM. So halos magtatanghali. Ganyan lamang ang pinaka-highest air temperature sa amin. Pero sa heat index, kung titingnan namin sa Caloocan, medyo mataas ito ng bahagya despite na gloomy, 41.6 degrees Celsius po ang heat index. Pero comfortable at medyo manageable naman yan para sa atin sa Pilipinas. Kung titingnan naman natin ang heat index, makikita nyo po, medyo caution lamang kami. Well, obvious naman po, napakamakulimlim as of 3:25 AM ng unang record niyan. At maasahan natin na wala tayong nakataas na matitinding heat index ngayong araw dito sa Caloocan. So, inaasahan yan sa buong Metro Manila. Sa bandang nationwide naman o global heat index forecast natin, wala tayong pwedeng mai-report ngayon dyan dahil binabayo ngayon ng Super Typhoon ang buong extreme Northern Luzon. So, diretso kaagad tayo sa pinakababang bahagi na kung saan hindi na masyado abot yung range ni Nando. Dito sa Cebu, kung sisilipin natin, ay medyo mataas ng konti, 41 degrees Celsius po. So, kayo dyan ay medyo moderate, maaraw, medyo umaraw-araw, at nakakaranas kayo ng medyo hot, humid na panahon. Maabot ng 42 degrees Celsius, which is pinakamataas na ninyong heat index yan. Starting ngayong umaga, 11 o'clock hanggang 12 o'clock yan ng tanghali. So, bandang Cebu po yan, pababa. Medyo maaraw sa inyo at mas malinsangan compared sa amin sa Luzon. Sa may bandang Mindanao naman, ay mukhang nakakaranas sila ng medyo makulimlim na panahon at maulan siguro. Kaya makikita sa Davao City, mababa ang kanilang heat index. Sa Zamboanga Peninsula, kung sisilipin din natin, ay ganun din, bahagya lamang. Pero 38 degrees Celsius, papalo ito na hanggang 41 degrees Celsius daw ngayong tanghali, 12 o'clock hanggang 1 o'clock daw yan. Hanggang extended hanggang 2 o'clock PM ngayong hapon. So at least manageable, medyo katamtaman po ang lagay ng panahon sa inyo kung titingnan natin in total.
So mula bandang Cebu pababa ng Mindanao, kayo dyan ay medyo mas moderate na panahon ang iiral. Pero hindi mawawala ang mga kalat-kalat na pag-ulan dahil yung ating habagat sa Timog Kanluran, lahat yan ay nahahatak ngayon ni Super Typhoon Nando. Samantala sa PH systems naman, kung ikumpara natin, nangunguna ang hinatuan sa may pinakamainit na air temperature sa kanila at 36.5 degrees Celsius. Sa lowest temperature sa Baguio, balik sa stationary at 17.2 degrees Celsius na lowest temperature sa bansa. At sa Iloilo naman, ang Basco Batanes, well, obvious naman po, nariyan po kasi yung bagyo, nakaramdam sila ng total of 63.8 millimeters na total rainfall. So mukhang hindi pa ganun katindi ang buhos ng ulan ni Nando. Malamang dahil nga po sa sobrang lakas ng sirkulasyon kasi ngayon ni Nando, halos natutuyo ang mga buhos ng ulan. Normal po talaga yan kapag nagka-category 5 ang isang bagyo. Sa amin, well, so far kahapon 3 mm lamang ang naging total at ngayong umaga as of this time na nagre-report tayo, 0.3 mm lamang ang naging total rainfall pa lang namin sa Caloocan. Well, inaasahan yan na konti lang ang magiging patak muna ng ulan sa Metro Manila dahil sasama halos sa hatak ng hangin ang mga droplets ng ulan natin mula dyan sa baybayin sa Timog Kanluran ng bansa. So, in last 7 days, 68.1 mm ang total rainfall namin. So, ganyan po. Pero, asahan natin, ang mas nararamdaman natin ay ang bugso po talaga ng hangin. Mabugso ang hangin sa atin sa Metro Manila. Sa ating outside humidity, highly concentrated tayo, 88% at wala itong pinagbago since last hour. Stable siya. Sa ating atmospheric pressure, lowest na sa amin ang 1,003 hectopascals at mabagal ang pagbaba nito since last hour. So may detected na siya na low pressure area malapit sa Metro Manila. Yan na po yung pinakamababang atmospheric pressure so far. So makikita natin dito is hindi ganon ka-agresibo yung outer band ni Nando para maramdaman natin sa Metro Manila ang kanyang bagsik. Yan. Sa low tide status, maximum high tide po tayo. Yan, mataas po ang ating sea level kaya lalo pong mag-iingat ang kababayan natin kung maaari. Huwag po muna tayong pumalaot at asahan ang malakas ng hampas ng karagatan dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. Yan, yan. So kung titingnan natin sa pinaka-official ng data feed ni Pag-asa, double check natin kung yung taas ng tubig o yung alon. Double check natin ay makikita natin umaabot ang alon. So malamang 2.5. Wala rito. So nakataas lamang ang very stormy at may bugso at occasional rains according dito sa data feed ng Pag-asa. So tingnan natin sa ating tropical cyclone assessment yung sea level at yung alon. Mula sa significant height ay makikita po ay totally delikado pong pumalaot ngayon. Ayan So within 24 hours umaabot sa 1.25 hanggang 6 meters to 9 meters ang matinding alon ngayon dyan sa bandang Batanes, Capap Island. Totally very hazardous po o napakadelikado ang pumalaot ngayon. So asahan natin malakas po ang hampas ng tubig niyan sa may bayin at tindi ng alon. Kaya delikado po pumalaot at yung mga bangka natin siguro naman na ipasok na natin sa loob ng baybayin dahil sigurado tatangayin yan ni Nando maging dyan sa buong extreme Northern Luzon kabilang na dyan sa may bandang Isabela hanggang dyan sa may bandang Bicol region dahil malakas po ang hatak sa ating habagat at umaabot ng 2.5 to 4 meters po dyan sa may bandang northeastern part ng Luzon. Siyempre sa Kanluran umaabot sa 1.25 meters ang alon, yan obvious naman po. At makikita natin ang hatak din sa habagat kaya delikado po pumalaot sa loob ng 48 to 55 hour period dahil ang pagtawid nito hanggang sa makalabas bukas ng umaga si Nando sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility, magpapatuloy po ang grabing alon sa baybay na yan ng buong Northern Luzon hanggang Mimaropa hangtil bukas po yan. So delikado po pumalaot malinaw yan mga folks. Sa ating almanak, sumikat ang haring araw kaninang 5:45 AM at inasang lulubog po ito mamayang 5:52 PM. At dahil new moon po tayo, wala po muna tayong report para sa moonrise and moonset. Diretso agad tayo sa ating local weather outlook para ngayong Lunes hanggang Martes, magiging partly cloudy ang ating maghapon. Obvious po yan na may kasabay na bugso ng hangin na may 100% chance pa rin ng pag-ulan. Ganon din bukas, stationary, maulap at mabugso ang hangin na may kasabay pa rin ng mga kalat-kalat ulan.
na aabot ng 100% chance. Very obvious naman po yan. Highest and lowest temperature expected maglalaro 28 to 30 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 degrees Celsius. At sa ating local weather advisory, bagamat sobrang late na ito, dahil madaling araw pa ito na i-report ni Pag-asa sa data feed, 3 o'clock AM namataan ang sentro ng mata ng Super Typhoon Nando ay namataan sa layong 265 km east ito ng Calayan, Cagayan na may maximum sustained winds of 205 km per hour near center o 85% yan ng total na lakas sa international scale. International NOAA scale po ha, or sa 1 minute average. From the 1 minute average, 85% ang lakas nito sa category 5 po. Kaya wag niyo pong sasabihin na kasi lakas na niya ni Yolanda si Nando. Well, kung pagbabasahin natin yung 1 minute average, yes, kapareho niya ang lakas ni Yolanda, pero si Yolanda kasi binase yan sa calculation ng 10-minute average. So, ibig sabihin po niyan, pag 10-minute average ng Japan Meteorological Agency scale, wind scale at ni Pag-asa, hindi yan pareho sa wind scale ng NOAA or ng ibang mga international weather agencies, gaya na lamang ng Joint Typhoon Weather Center. So, wag nyo pong ikukumpara dyan ha, na baka i-bash ninyo si Joint Typhoon Weather, sasabihin ninyo, sinlakas na pala ni Yolanda, bakit ganon, iba yung measurement nyo. Hindi po ha, ipapaliwanag natin yan maya-maya ang dahilan. Sa ngayon, ang maximum sustained wind nga po ni Nando, 205 km per hour, malapit sa gitna, at bugsong umaabot ng 250 km per hour ang kanyang bugso. Kumikilis ito pa west-northwestward sa bilis na 20 km per hour po. So, yun po ang maximum sustained wind niya. Kaya hindi pa siya katulad sa maximum wind sustained ni Yolanda na nasa 230 km per hour ang maximum sustained wind ni Yolanda noon, ni Bagyong Hainan. Kung maalala niyo po, didiscuss natin yan maya-maya lang, so stay tuned. So diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Kitang-kita, grabe, ang laki po ng mata ni Nando. So ewan ko lang kung mayroong reconnaissance aircraft na mag-a-attempt na pumunta sa gitna ni Nando. Hopefully, meron siguro. Malamang si Japan Meteorological Agency siguro, baka mag-deploy sila ng reconnaissance weather aircraft. Pupunta sila dyan sa gitna and then susukatin nila, pag-aaralan nila yung gitna, yan. Pag yan, nasa gitna po tayo niyan, ito, lalo na, dadaanan kasi nito ang isla ng Babuyan Island. Pagdating sa, yung mga taga Babuyan Island ngayon, pag pumasok sa Babuyan Island na ngayon, itong sentro ni Nando, magugulat sila, biglang naging maaliwalas yung paligid. Ibig sabihin po niya sa mga taga Babuyan Island ay nasa gitna po kayo ng pinakamata ni Nando ha. And then, dadaanan ito ng ang Calayan, Cagayan. So, yung mga nasa Calayan, Cagayan, ang sungit muna ng mararamdaman ninyo dyan, malakas ang bugso ng hangin, yung hampas, kasabay ng ulan, and then magugulat kayo bigla na lamang kumalma yung paligid. Ibig sabihin po niyan mga folks, kayo po ay nasa pinakamata ni Nando. So magandang pagkakataon na makunan nyo po yung pinaka-upper view ni Nando kapag ka nasa pinakagitnang mata na po kayo. Ibig sabihin, hindi nyo na kailangan ng reconnaissance aircraft para mapag-aralan ang pinakagitna. Magandang pong kunan yan ha. So hopefully yung mga taga-Pag-asa siguro pupunta na din siguro dyan. Ewan ko lang kung makukunan. Sana makunan nyo po, mabidyohan nyo po kasi ang ganda ng hitsura niyan. Para kayong nasa maliit na, para kayong nasa loob ng timba o palanggana. Pag tumingala kayo, makita nyo, napapaligiran kayo ng parang trough o eye wall ni Nando. Yung pinaka-center eye wall ni Nando, makikita nyo po yan. Ang gandang kunan po niyan. Sana may makapag-post po sa ating Facebook page. Yan. So ngayon, ang mga taga Babuyan Island, wag po tayong magtaka ha, biglang umaliwalas yung paligid ha. Hindi po. Nasa gitna lamang kayo ng pinaka-center ay ni Nando. So asahan natin ay Tropical Cyclone Wind Signal number 5 po kayo dyan. Ingat po at nakakaranas kayo ng sobrang sungit ng panahon. Kasabay na ang matitinding storm surge. Umaabot na nga po ng halos 6 meters ang taas ng alon, kasabay ng biglang hampas ng ulan. Ingat na lamang po sa mga kababayan natin maging sa buong bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte, hanggang dyan na yan ha. Generals na hanggang bandang Kalinga, Apayao, Benguet, Baguio, Ifugao, yan, kasama na po yan. Mga matitinding sungit po ng storm surge ang mararamdaman ninyo sa buong extreme Northern Luzon, kabilang na ang Isabela, La Union, Nueva Vizcaya,
At mula dito sa banda ng Pangasinan, ng San Carlos, makakaranas kayo ng mga heavy rain showers dyan na may bugso ng hangin. Kabilang na ang Central Luzon sa Tarlac, kaya nakataas po kayo dyan sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Kung pagbabasa natin ang official ni Pag-asa. Yan, abot din ng hanggang Quezon Province po yan dahil umaabot yan dito sa may bandang Aurora Region. Yan, hanggang dyan sa may bandang Gabaldon. Yan, umaabot dyan. Kasama na ang bandang San Fernando, Bulacan, yan, Mabalacat, Zambales, abot yan ha, hanggang dito sa ibabaw nga po ng bandang Cabanatuan siguro. And then mula sa may bandang Angeles, Pampanga, medyo hindi inabot yung Tropical Cyclone Wind Signal number 1, pero considering na po na mabugso sa inyo dyan, pababa ng bandang San Jose del Monte, may Kawayan, yan, Malolos, kasama ang Metro Manila, sa makakaranas pa rin tayo ng sungit ng bugso ng hangin na may bugso pa rin ng mga buhos ng ulan. Medyo overactive lang ang buhos ng ulan sa atin. Halimbawa, bigla siyang hahampas, bubugso ng buhos ng ulan, and then agad-agad titila din kaagad. So, ganun po mangyayari. Kabilang nasa buong Calabarzon, sa buong bahagi ng Calabarzon, kasama na ang Laguna, Batangas, yan, hanggang Lucena na po yun sa Quezon Province, hanggang rest of South Luzon, dahil nga po sa epekto ng hatak sa habagat, makakaramdam pa rin tayo ng mga biglaang buhos ng ulan. Kabilang na ang Bicol Region, Mimaropa, ha, ingat po, dahil heavy rains po ang mararanasan ninyo dyan sa Mimaropa, at ilang bahagi sa kanluran po ng Visayas. Ayan, lalo na ang Panay Island sa may bandang Visayas. So, mula South Luzon hanggang Visayas ay makakaranas pa rin tayo ng mga kalat-kalat na buhos ng ulan na may ilang bugso na hangin sa Panay Island at Negros Region. Pero mula sa bandang Cebu, at least medyo nagmo-moderate kayo dyan. Medyo mahangin nga lang sa inyo dyan. Medyo mapapansin nyo, medyo mahangin po dahil sa hatak sa habagat. Kabilang na ang Bohol, Southern Leyte, pero pagtaas dito sa may bandang northern part ng Leyte mula Ormoc, Tacloban, papasok nga po ng Eastern Samar. Medyo moderate kayo dyan, pero asahan ninyo na medyo mabugso ang hangin dahil sa hatak sa habagat at may mga kalat-katapag ulan na may pagkilat at pagkulog pa rin ang aasahan. So, the rest ng buong South Luzon po hanggang West Portion sa Visayas, mas makakaramdam pa rin tayo ng epekto ng trough na nahahatak sa habagat mula kay Super Typhoon na si Nando. Sa parte naman ng Mindanao, well, dito medyo mas moderate ang panahon ninyo. Medyo umaraw-araw, pero asahan ng kalat-kat pa rin na mga isolated rain showers, occasional rain showers po yan sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula at ilang bahagi ng Northern Mindanao. Pero at least sa inyo, medyo mas katamtaman ang lagay ng panahon kahit papano. Mga light to some moderate lamang ang nakikitaan na magiging occasional rain showers dyan sa maghapon. Sa buong Sorsogon area, mula dyan sa bahagi na Maguindanao del Sur, kasama ng North Cotabato hanggang General Santos, mas katamtaman tayo dyan, pero partly cloudy to mostly cloudy iiral sa atin, kasama na ang buong Davao Region, dyan sa may bandang Davao City hanggang Davao de Oro, and the rest ng Caraga area na magiging partly to mostly cloudy. So medyo occasional lamang ang magiging pag-ulan na may pagkidlat at pagkulungang iiral maging sa buong Surigao Region. Magdala na lamang ng payong just in case, pero yung bagsik ng hatak sa gale force halos hindi gaano ramdam sa buong Kamindanawan. Bandang kanluran lamang sa may bandang Zamboanga Peninsula dahil sa yung southwesterlies na medyo nahahatak pa rin ni Nando rito sa portion. Kaya lang hindi lang ganun kalakas ang resistance, hindi kagaya ng mga taga Palawan at bandang Panay Island po. Diyan, medyo mas ramdam pa nila yung hatak sa ating habagat dahil kitang-kita naman po sa satellite imagery na mas mataas ang concentration ng hatak sa habagat dito sa Southern Luzon area. Pataas. Yan. So, ang mga mas mag-iingat tayo ngayon dahil napakadelikado ng magiging epekto ni Nando ngayong kasalukuyan ang buong extreme Northern Luzon, kabilang na ang hanggang Central Luzon po yan. So, mag-iingat po mga folks. Yan. Ito po yung pinaka-satellite imagery niya. Yan, i-zoom in natin dito para makita nyo po yung dami ng ulan gamit ang ating CMS Doppler radar courtesy of SSEC. Dahil hindi lahat ng Doppler radar gumagana kasi kay Pag-asa. Ayan, kitang-kita pa rin yung pinakamata. So, yung mga taga-Babuyan Islands, medyo pagtawid dito sa inyo, napapagitnaan kayo ng mata ni Nando, magugulat kayo, medyo kumalma ang inyong paligid. Yan. Medyo magiging kalma muna. Siguro ilang minuto lang. Kung di nagkakamali siguro, mga within 30 minutes siguro. And then babalik na naman kayo sa sungit ng panahon. So, ito po yung mga portion nito ni Nando. Ito po yung mga heavy rain to torrential o halos napaka-violent na ulan
halos sa pinaka-inner ng eye wall ni Nando. Yan po yung matitinding bagsik ng ulan. Kaya yung mapapansin nyo pong ulan dito is mas ramdam po dyan sa bahagi nga po ng Babuyan Islands at rest ng bandang Cagayan, diyan sa may bandang dulo ng Cagayan. Yan, mga heavy rain to violent po ang mararamdaman ninyong ulan. Pero rest ng bandang Luzon, at least mga madalas, medyo gusty rainfall ang mararamdaman ninyo. Ayan, zoom in na nga po natin. Medyo itapat natin ng konti rito para makita po. Yan, so i-reload natin. Ayan, so makikita po ninyo ang bandang Babuyan Island nga po ay mukhang nasa bandang gitna na po kayo ng sentro ng central eye ni Nando. Yan. So dito sa paligid niyo ay nakaranas kayo ng bagsik ng buhosang ulan na may kasabay na matinding gale force, umaabot ng 120 kilometers per hour pataas. Yan, damayan ng mga taga-Apari, Santa Ana, Cagayan, Pagudpud, kaya nakataas sa tropical cyclone wind signal number 4 dyan. Hanggang dyan sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, Batak, yan, hanggang Tugigaraw po yan. So, mag-iingat po ang lahat mga folks. Ayan, oh. Grabe, yung pinakamata niya. Yun, so grabe po. Lalo na sa may pinakamalapit sa pinakamata ni Nando. Napaka-delikado. Yan. Ang nagiging advantage lamang, medyo nagiging tipid ang buhos ng ulan kasi natatangay po kasi siya ni Nando. Sumasama dun sa sirkulasyon ni Nando. So, sobrang lakas ng inflow ng mga hangin papunta kay Nando. Kaya, yun. So, binilisan natin yung animation para makita nyo po yung galaw ni Nando. Ayan. So, makikita nyo po, pakanluran po ang kilos niya. Then, matitinding pag-ulan ngayon ang nararamdaman ng mga taga-extreme, no, Luzon. Kabilang na ang Tugigaraw hanggang Kawayan, Santiago. Yan. Pati dito sa may bandang Zambales, so, nakakaranas sila ng mga moderate to heavy rain showers po. Papapansin nyo sa Metro Manila, hindi masyado nagpapang-abot ang matitinding buhos ng ulan. Nasasama kasi siya sa hatak ng inflow ng hangin mula kay Super Typhoon Nando. So, yun po ang pinaka-detail para mas maintindihan ng mga kababayan natin yung epekto ni Nando, lalo na dyan sa may bandang extreme Northern Luzon. So, base naman sa ating mean sea level pressure na may kasabay na rainfall, makikita po natin ay ang Metro Manila at ilang parte ng bandang Quezon Province, dito sa may bandang Atimonan, Quezon at ilang parte ng Bicol Region, mga ilan lamang na mga mahihinang katamtamang pag-ulan. Ang magiging concern lang natin yung bugso po talaga ng hangin. Pero sa extreme Northern Luzon, well, very obvious na po, understandable na po, na masungit na buhos ng ulan ang mararamdaman natin dyan. Ganon din sa may bandang Mimaropa, yun, salong-salo ng mga taga-Palawan, ang tinding buhos ng ulan. Yan. Tapos mangilan-ngilan na lamang na mga ilang moderate rain showers ang mararamdaman ng mga taga-west portions ng Visayas at ilang bahagi nga po dyan sa may bandang Southern Luzon. So makikita nyo po ang concentration ng bagsak ng ulan dito sa may bandang Mimaropa lamang at west portions ng extreme Northern Luzon. Hindi masyado gaano dito sa may bandang Nueva Ecija pababa ng Metro Manila hanggang dyan sa parte nga po ng Laguna at Batangas area. Yan. So, wag na po tayo magtaka kung bakit hindi matitindi ang buhos ng ulan sa Metro Manila, ha. Yan po ang hitsura ng pattern niya hanggang mamayang alas 2 ng hapon. At makikita nyo po maging sa Mindanao at Visayas, mga ilan lamang o occasional lamang na mga mahihinat katamtamang ang buhos ng ulan sa maghapon. And then, mamayang hapon naman ay patuloy na uulanin na matindi ang bahagi ng Mimaropa at west portions ng extreme Northern Luzon. Ang entire ng buong extreme Northern Luzon, ayan po, grabe po, violent po ang buhos ng ulan mamayang hapon. O ngayong hapon na darating po. Kaya mag-iingat po sa mga kababayan natin dyan sa hilagang bahagi ng Ilocos Norte hanggang bandang dulo nga po ng Cagayan, ha. Matitinding buhos ng ulan na may kasabay na hampas ng hangin ang mararanasan ninyo dyan. Mula Central Luzon kasama ang Metro Manila, mukhang dito medyo uulanin na tayo, at least mga light to moderate showers na may kasamang hangin, kabilang na ang Bicol Region. West portion sa Visayas, makakaramdam din tayo ng mga ilang light to moderate na rin hanggang dyan sa northern part ng Binalao. Pero entirely ng Davao Region ay hindi masyado o medyo mga isolated lamang ang magiging pag-ulan mamayang hapon. Kabilang na ang City of Davao. Kaya naging maganda po ang naging rally nila mula kahapon. Hindi ganun nakakaranas sila ng matitinding buhos ng ulan po.
And then, mamayang gabi po, mga 8 o'clock PM onwards, ito yung nasa bandang West Philippine Sea na po, yung sentro ni Nando, sa may bandang Calayan, Cagayan. Makikita po ang babagsik na buhos ng ulan na nararamdaman ng mga taga-west portions ng Nodo Luzon, at mukhang umaabot na sa Metro Manila ang mga moderate to heavy rain showers dito. So baka mamayang gabi medyo makakaramdam natin sa Metro Manila ng mga unti-unting paglakas ng buhos ng ulan po dito. Tumataas na po kasing accumulated rainfall dito sa may bandang kaluran ng Zambales, kasabay ang bandang Mindoro at Metro Manila daw. Ayun o. Then buong extreme Nodo Luzon, moderate to heavy rain po to violent ang mararamdaman. Sa Bicol region naman at least mga moderate rain showers, mga occasional showers po yan, hanggang sa may bandang kaluran ng Visayas. Sa Mindanao, mga ilang isolated pa rin na mga pag-ulan ang mararamdaman. So mapapansin ninyo, bandang katimugan naman sa hindi masyado na mararamdaman nila ang bagsik at sungit ni Nando sa maghapon hanggang mamayang gabi. Pero hindi mawawala ang mga isolated rain showers na may mga pagkulog at pagkidlat. Mga occasional lamang ito na mga isolated rain showers. So magdala pa rin ang payong sa bandang Mindanao at bandang Cebu. Okay, diretso tagad tayo sa ating computer-generated tropical cyclone sector, and as of 11 o'clock AM nga po, nananatiling nasa Category 5 Super Typhoon itong si Nando. Ito ay base po yan sa International Weather Agencies po ng infirmary, kaya wag po natin ikumpara itong tropical cyclone sector ko sa kay Pag-asa o Japan Meteorological Agency. Alalahanin nyo po, iba po ang variation ng tropical cyclone wind signal at computation ng sustained wind kapag ka international weather agencies, gaya na lamang ng Joint Time for Weather Center at Infirmary o ng NOAA. Magkaiba po yan. Iba po ang computation natin sa Pilipinas na ginagamit ni Pag-asa at JMA. Yan ay ginagamit nila na 10-minute average po. So laging mas lesser po ang computation yan. At least mga 85% po ang laging less sa maximum sustained wind ng NOAA or ng Joint Typhoon Weather Center calculation, para hindi po tayo malito. So gusto niyo po na official po na maximum sustained wind, yung accurate na official, tingnan nyo na lamang po sa website ni Pag-asa para sa pinaka-eksaktong detalye ng official sustained wind. Dahil po ang ating ginagamit sa tropical cyclone sector ay hindi po ito galing kay Pag-asa. Nanggagaling po ito sa infirmary at NOAA ng Hawaii at Joint Typhoon Weather Center, dahil sila lang kasi nakakapag-share provide ng kanilang mga weather data at mga weather analysis na share sa mga kababayan nila at sa iba't ibang panig ng mundo po. Yan. Kung mai-share lamang din ni Pag-asa kahit man lang yung JS on file or text file man lang na nakashare po sa internet nila, para magkaroon din tayo ng tropical cyclone sector na mula mismo kay Pag-asa. So kung pwede lang nilang i-share 'yon, 'di ba? Para ang mangyayari po, hindi na tayo magiging lihis doon sa pinaka-actual na information, 'di ba? At mapapag-aralan din natin 'yon. So yun po, as of 11:15 AM ay ang kanyang central air pressure na po ni Super Typhoon Nando, at category 5 po ito sa International Weather Agencies o international data ng tropical cyclone sector natin. 910 hectopascals na po ito. So lumalabas, sobrang lakas o super powerful po na storm na ito. At ito na po yung pinakamalakas na bagyo natin sa Pilipinas ngayong taon. Ito na ang pinaka-strongest tropical cyclone na nabuo sa loob ng PAR at lumapit sa halos kalupaan ng bansa. So nasa maximum sustained wind ito, 1 minute average 269 km per hour, category 5, at bugsong umaabot ng 349 km per hour. Sa 10-minute average nito, kung i-compute, 236 km per hour po ito. Under super typhoon din siya, at bugsong umaabot ng 307 km per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 21 km na hour. So bumilis na po yung kanyang kilos ngayon. Nag-accelerate na po yung kanyang galaw pakanluran po. Yan. Ngayon may nagtatanong, bakit masasabi ko pa rin hindi ito kapareho sa lakas ni Yolanda? Well, mamaya-maya didiscuss natin yan. I-report muna natin yung statuses ni Nando. Ngayon nasa bandang baybay na po ito as of 11 o'clock. Nasa karagatan na po ito ng Babuyan Island, pero kung susukatin natin, ang layo niya mula sa pinaka-landmass ng Babuyan Island, 35 km
bandang east-southeast po yan ng Babuyan Island. Kung pagbabase naman natin ang bandang Santa Ana, Cagayan, ganito na lang, ang babase na lang natin Calayan, Cagayan. Kasi ito po yung next na tatawirin ni Nando. Mula sa Calayan, Cagayan, ang layo niya 82 o 83 km east ng Calayan, Cagayan po. So napakalapit, halos nasa karagatan na lamang talaga siya ng Babuyan Island. Yan, nasa off coast ito ng Babuyan Island. Yan. So under tropical cyclone wind signal number 5 po 'yan. Pero hindi natin alam bakit wala tayong data ng tropical storm force mula sa International Weather Agency. So wala tayong idea, pero at least meron tayong estimated na tropical cyclone wind signal. Ito hindi na to kapareho sa tropical cyclone wind signal ni Pag-asa kasi nagbabariate ito sa maximum sustained wind. So kung meron lang akong data ng real time para sa diameter, makukuha natin ng mas accurate pa yung itong tropical cyclone wind signal. So nakabase lamang ito sa pinaka maximum sustained wind. Yan. Well, obvious naman po, malinaw naman, tropical cyclone wind signal number 5 naman talaga ang buong Babuyan Island base dito sa range natin. So mula sa ating multiple ensembles, nasa final stage na po ito. Ito na po yung pinaka-final track talaga ni Nando. Wala na talagang pagbabago dyan. Ganyan na po talaga ang magiging galaw niya. At sa buong maghapon po ay babaybay nito ang buong Babuyan Islands hanggang Calayan, Cagayan. At base na rin dito hanggang mamayang gabi ay nandito na yan sa may bandang baybay ng Calayan, Cagayan. So halos maghapon po kayo makakaranas ng grabe at bagsik nitong si Nando. Inaasahan exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Bukas po yan, alas 5 ng umaga, base dito. O bago mag alas 5 ng umaga, oras natin yan sa Pilipinas. Ito, Japan Standard Time nila ito eh. Ahead kasi si Japan ng 1 hour sa oras natin sa Pilipinas. So, isusubtract lang natin ng 1 hour yan, lumalabas, 5 o'clock AM po yan. So, ibig sabihin lamang, bago mag 5 o'clock AM siguro, ay nasa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Once na nakatawid na yan dito, yung pinakamata niya. Yan. Well, madali na naman natin na malalaman yan kung anong oras dahil kitang-kita naman po kasi yung pinakamata ni Nando. So, dahil kita natin yung mata ni Nando, mas malalaman na natin yung anong eksaktong oras na ito ay makakalabas ng Philippine Area of Responsibility. Pero madaling araw kasi ito, baka tulog po ako niyan. So, titingnan na naman po natin yung mga estimated, mga bago nga po mag 5 o'clock AM. Nasa labas na nga po yan ng Philippine Area of Responsibility sa dagat ng West Philippine Sea. Yan. Sa karagatan ng West Philippine Sea. So, under super typhoon po siya hanggang sa makalabas siya ng PAR bukas ha. Malinaw yan mga folks. At apektado at binanggit na nga po natin ang lahat ng area sa extreme Northern Luzon na sakop ng tropical cyclone wind signal area. So, kung pagbabasa na po natin yung tropical cyclone wind signal ni Pag-asa as of 11 o'clock, ayan, para mas official tayo, makikita po ninyo, ang Babuyan Islands nga po nakataas sa tropical cyclone wind signal number 5, ang Babuyan, and then ang area ng dulo ng bandang Cagayan at Pagudpud, Ilocos Norte, nakataas sa tropical cyclone wind signal number 4, doon din sa may bandang Batanes. Tropical cyclone wind signal number 3, ang Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, at dulong bahagi ng Batanes, Itbayat, Batanes. Tropical cyclone wind signal number 2 naman, ang Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao, at La Union. Tropical cyclone wind signal number 1 naman mula Benguet, Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Pampanga, Bulacan, at Quezon. Halos kapareho yan kaninang madaling araw. Halos ganyan. Walang pinagbago yung itinaas ni Pag-asa. So, yun po ang pinaka-official ng tropical cyclone wind signal natin sa Pilipinas, base sa official yan ni Pag-asa na. So, kay Pag-asa na po ang ginamit natin para mas official po. At mula sa pinaka-ensemble forecast, so, final na nga po kasi to. So, halos zero error na po. Almost zero na po yung cone of error niya. Lalaki na lamang yan pagka naka-exit na ito ng Philippine Area of Responsibility, which is hindi na natin masyado concern. Pero dahil super typhoon yan, kahit makalabas siya ng Philippine Area of Responsibility, patuloy pa rin natin siyang i-report. Dahil malawak pa rin ang magiging epekto niyan sa bansa. Apektado pa rin yan ang extreme Northern Luzon kahit naka-exit na yan ng Philippine Area of Responsibility bukas. So mag-a-update pa rin tayo mga folks. Ito po ngayon yung pinaka
satellite Himawari floater niya. Yan, grabe po ang mata, kitang-kita naman po. At apektado ngayon ang Extreme Nodo Luzon. Sa pinaka-polarize niya, makikitaan po na nagkakaroon na rin ng eyewall replacement cycle dahil halos nasa maximum peak circulation na po itong si Nando. So dahil sa maximum peak na po, makikitaan na po natin ang eyewall replacement cycle niya. Hintayin natin mag-load. Yan, so makita nyo po sa polarization horizontal ni Ragasa, international name, or Super Typhoon Nando. Nagkakaroon na po siya ng eyewall replacement. Ibig sabihin lang yan mga folks, yan na po yung pinaka-maximum peak sustain ng lakas ng hangin nitong si Super Typhoon Nando. Yan na po yung pinaka-maximum pinaka-peak niya. Nasa pinaka-peak stage na po kasi siya. Ibig sabihin lang po niyan. Kaya nagkakaroon na po ng eyewall replacement center itong si Nando. Yan. Mukhang yan na po yung pinaka-highest peak na niya at nagkakaroon na siya ng pinaka-eyewall replacement. Halos dito sa satellite imagery, hindi masyado nakikita. Pero kung titingnan natin sa pinaka-polarized horizontal polarization, makikita po natin na nagkakaroon na ng eyewall replacement cycle. Ayun o. Nagpapalit-palit na po yung pinaka-outer band niya. Nag-overlap na siya sa kapwa niya, eyewall. So, magre-reset po yan ng magre-reset kasi yun na po yung pinaka-maximum na niya na magagawang sirkulasyon. Yan. So, yan po yung makikita natin sa pinaka-sustainable ng sirkulasyon ni Nando. At ito po yung pinaka-RB top niya. So, napakagrabe po ang sirkulasyon niya. At makikita nyo po, mapapansin nyo na rin yung eyewall replacement. Para sa mas detalye, makikita yan sa pinaka-Dvorak. Ayan. So, sa Dvorak, kita rin, nagkakaroon na rin ng band. Ayan o, yung pinaka-eyewall, nagpapalit-palit na o. Nagkakaroon na yan ng eyewall replacement. Nagkakaroon na siya ng eyewall replacement. So, ang galing ng Dvorak technique nito. Dito, mas madaling ma-identify natin na nagkakaroon na ng eyewall replacement. Ayan o, nag-overlap na po yung kanyang mga outer eyewall. Yan. Kumbaga, nag-aagawan na sila ng eyewall. Palit-palit na yan hanggang sa magre-reset po yung sustain. So, ano po ang ibig sabihin yan? Kapag nasa maximum peak na po siya ng sirkulasyon o nagkakaroon na po siya ng eyewall replacement center, ay magde-decelerate po. Medyo mababawasan na po yung kanyang lakas. Kasi yung total ng friction sa kanya, habang nagkakaroon ng eyewall replacement ay tumataas ng tumataas. So, ang nangyayari, nade-degrade yung maximum sustain wind niya. Yun. Pero hanggat nakakapag-sustain siya, kasi made-degrade, mababawasan yung maximum sustain. And then, mag-degenerate na naman kasi malakas pa po yung kanyang low-level convection, stable pa po. So, lalakas uli siya. And then, pag umabot na naman siya sa maximum peak, magkakaroon na naman siya ng eyewall replacement, de-degrade na naman. So on and so forth. Ganon po ang mangyayari niyan ha. Kaya para mas maintindihan natin. So ganon po yun. Kumbaga parang imagine niyo po ito kapag naglalaro kayo ng trompo. Kapag nilagay niyo po sa kamay ninyo yung trompo na umiikot. Kapag todo ang ikot ng trompo, depende yan sa diameter ng trompo. The more na mas maliit ang diameter ng trompo, mapapansin ninyo, kapag nasa peak na ng pag-ikot yung trompo, makikita nyo nanginginig siya. Kapag nanginginig-nginig na siya, yun na po kasi yung pinaka-maximum na lakas na may ibabato ng trompo. Ang nangyayari yan, nanginginig yung trompo. Kumbaga, yan po yung nangyayari sa bagyo. Nagkakaroon siya ng eyewall replacement, nagre-ripple siya sa loob ng pinakamata. Dito, nagkakaroon ng replacement. And then, mapapansin nyo yung trompo, medyo susuray-suray na siya kasi nababawasan o nade-degrade na po yung kanyang lakas. Kasi nga po, nagkakaroon na ng friction. Ang kaibahan lang sa bagyo, hanggat meron pa siyang nagagawa na convection, magre-reset lamang siya. And then, magpipik na naman, and then reset, at so on and so forth yan. Hanggat sa hindi pa niya, o hindi pa siya tuluyang humihina. Ganun na mangyayari sa kanya. So, yun po ang malinaw yan mga folks ha, para sa mas maintindihan ng mga kababayan natin. Kasi pag nagtaterm tayo, minsan may mga kababayan tayo hindi maintindihan po yung tinatawag na eyewall replacement cycle. So magtatanong sila, ano po ba ang ibig sabihin nun? O, di ipapaliwanag natin ng ating makakaya in layman term kung maaari. Magbibigay tayo ng example kagaya na lamang ng trompo para mas maintindihan ng mga kababayan natin. Kasi hindi naman po lahat ng mga kababayan natin ay
nakakaintindi po ng mga terminologies. So, kaya minsan inuulit-ulit ko rin yung mga term dahil may mga kababayan tayo na kailangan mas maiintindihan talaga nila yung nangyayari o yung behavior ng isang bagyo. Kaya pag masyadong maikli yung pagre-report kasi natin, marami pa rin mga katanungan yung mga kababayan natin. Maraming mga tanong pa rin sila eh. Kaya pagpapasensya nyo na po kung mahaba talaga ang inyong pagre-report ng inyong lingkod. Kasi gusto ko nga po ay mas maintindihan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang nangyayari sa isang bagyo. Kagaya na lamang ni Super Typhoon Nando. Ngayon, in extension, may nagtatanong, kapareho ba to sa lakas ni Super Typhoon Haiyan o ni Yolanda? Well, kung susundin po natin ang 1 minute average, yes po, kapareho yan sa lakas ni Yolanda. Pero dahil hindi po yan ang ginagamit natin, yung method, may ginagamit pong method si Pag-asa na tinatawag na less of 85% lamang ng maximum sustained wind sa 1 minute average, hindi po pa rin umaabot yan sa sinlakas ni Yolanda po. Kung maalala nyo po, noong dinagsa ng bagyong Yolanda ang Eastern Visayas hanggang Tacloban sa Leyte, umabot siya sa maximum sustained wind of 230 km per hour. Yan ay 10-minute average na po galing kay Japan Meteorological Agency po. So dahil dito, nasa 269 km per hour po. Kung i-convert sa 10-minute, kung 10-minute average siya, 236 km per hour. Kung papansin nyo po mga folks, mas lagpas pa nyo, nahigitan pa niya si Yolanda. Kung titingnan nyo po dito mga folks yan. Kung titingnan nyo po dito, ay masasabi natin, mas malakas pa siya kay Yolanda. Pero kung susundin natin, yung method po ni Pag-asa, ang gagawin nyo lang po dyan, kukunin nyo lang po yung 85% nitong 10-minute average natin sa ating tropical cyclone sector. So, para makuha nyo po yung pinakatamang 10-minute average niya, kapag ka nasa category 5 po ang isang super typhoon, let's say 236 kilometers po siya, i-multiply nyo lamang sa 0.85. Lalabas 200 kilometers per hour lamang. Ibig sabihin lang mo po yan, dahil 200 kilometers per hour lamang po yung kanyang 10-minute average sa computation ni Pag-asa, ibig sabihin, hindi pa rin siya umaabot sa kasing lakas ni Yolanda po. Hindi pa rin siya umaabot. So, yun po ang conclusion natin mga puksa. Pero kung pagbabasahin po natin ang international weather agencies, gaya ng Joint Typhoon Weather Center, Infirmary, NOAA, masasabi natin na mas nahigitan pa niya ni Nando si Yolanda. So, yun po ang pinakapaliwanag natin Ibig sabihin po, itong 236 km per hour ito, method lamang yan ng international weather agencies na base lamang sa 1 minute average nito. Hindi yan sa method ni Pag-asa. Always keep in mind na ang method ni Pag-asa, laging 10-minute average lamang po yan. So, kapag nag-category 5 po yan, automatic nagiging 85% lamang ang lesser nito sa 1 minute average sustained wind ng International Weather Agency. So, halimbawa, 236 km per hour po ito, lumalabas kay Pag-asa, nasa 200 to 205 km per hour lamang po ang maximum sustained wind yan. Ibig sabihin, hindi pa rin siya umaabot na kasing lakas ni Yolanda. So, yun po ang pinaka mas maliwanag na paliwanag natin mga puksa. Baka magkalat na naman na mas malakas pa kay Yolanda. Baka may mag-post niyan Bagyong Nando, mas nahigitan pa si Yolanda. Mali po yun. Ang pwede nyo pong sabihin yan, ibase nyo po, ipapaliwanag nyo palagi, ang nahigitan ni Nando si Yolanda base sa 1 minute average. Pero kay Pag-asa ay nasa 200 km per hour lamang ito o 205 km per hour lamang ang maximum sustained wind nito. Ibig sabihin, hindi pa rin siya umabot na kasing lakas ni Yolanda o Hainan. So, yun po ang paliwanag at mas maliwanag para maiwasan natin ang magkalat ng maling impormasyon. Lagi po tayong mag-research palagi para mas maunawa ng ating mga kababayan. So, yun po ang explanation dyan mga folks at diretso agad tayo sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring. So, mula dito sa ating Tropical Cyclone Assessment Monitoring, tingnan muna natin yung Global Spectral Model natin. At ito nga pong si Super Typhoon Nando. Makikita po natin dito. Tapusin natin yung pinaka-animation.
Yan, so makikita natin Babuyan Islands talaga ang tatawirin nito. So wala tayong magiging problema na ipaliwanag na natin yan. Then exit ito ng Philippine Area of Responsibility bukas. Ano, mga bukas na po yan ng either ng bago mag alas 5. Ayon yan sa huling report natin kanina. So mga bukas na po ng umaga exit ito ng Philippine Area of Responsibility. And then yung ating bagong binabantayan na si 92W ay nandito na nga po yan sa may bandang southwest ng Guam at inasang papasok nga po ito ng Philippine Area of Responsibility mga September 24 po yan. So mga Miyerkules expected papasok ito ng Philippine Area of Responsibility. Dito within or next 48-hour period baka itaas na yan ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa bilang tropical depression. Again, kapag yan ay naging tropical depression sa Miyerkules, just in case pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility, itong C92W, well, tatawagan natin yan sa local name na Opong. Opong naman. So, magiging tropical storm Opong siya at makikita natin ang latest track nito. Lalapit ito sa may bandang Eastern Visayas. Ano? And then, maglalandfall ito bandang Northern Samar hanggang dito sa may bandang baybayin ng Sorsogon. At mapapansin natin ay mukhang magtatraverse ito sa may bandang Bicol region po. Hanggang bandang Mindoro siguro. Well, titingnan po natin yung extended forecast yan mga folks. Yan po ang kasalukuyan na magiging forecast track at makikita natin magagawa na naman yung makapaghatak sa ating habagat na magdadala ng malawakang pag-ulan. Una muna mararamdaman yan ng mga taga Mindanao at southern part ng Visayas. Ano? Mga bandang weekend na po ito. Mga Mindanao, mararamdaman nila yan. Siyempre, hindi pa rin lusot ang bandang Bicol region at Eastern Visayas sa makakaranas na mga pag-ulan. At sa bandang mean sea level pressure, kung titingnan din natin, ganun din ang magiging track niya. At nasa bandang 1,006 hectopascals po ito. Bumababa siya, kaya itataas talaga yan as tropical depression ni Japan Meteorological Agency sa Miyerkules. So, baka Miyerkules, tatawagin na yan as tropical depression. At tatawagin naman natin sa local name na Opong. And then magtatraverse nga po ito sa Northern Samar and then tatawid sa may bandang karagatan ng Sorsogon. Ayan sa may bandang Bicol region or bandang malapit sa may bandang Catanduanes. Yan. Very crucial po yung forecast niya. So, yun po magiging track ni Pre-Opong just in case mag-tropical depression at makikita natin sa ating tropical cyclone strike probability above 80 to 90 o more than 100% na po ang kanyang tsansa, yung kanyang tropical cyclone strike probability. Bagamat hindi pa apektado ang silangan ng Southeastern Luzon, Visayas at Mindanao, pero makikita natin ay aggressive na po ito o isa na pong nakikitaan na tropical wave or aktibong low pressure area na siya ayon dito sa tropical cyclone Genesis. So malinaw yan mga folks at expected ay magkakaroon na siya ng development sa kanyang formation cyclonic at mataas na po yung pinaka convectivity niya, nasa favorable na po ang kanyang convergence. So mataas na ang confidence na magiging isang aktibong low pressure area ito this coming weekend po. So malinaw yan mga folks. Ayan. So yan po yung pinapakita at yung kanyang nga pong tropical cyclone strike at yung kanyang wind speed and direction na binanggit ko kanina ay tatamaan nito ang bandang Eastern Visayas. So maaari pang magbago yan mga folks dahil yan po yung pinaka-extended forecast niya this week at mag-update tayo tungkol kay 92W. Sa computer models naman, after kay Super Typhoon Nando, makikita po natin ay ganun kay GFS, medyo mataas po yung kanyang paglapit dito sa may bandang Bicol region. Hindi kagaya ng pinapakita sa Global Spectral Model. Yan, dito pa Bicol region naman siya. Yan. Yan, so magtatabas ito sa bandang Bicol region. So sa mga taga Bicol region, tanong ng tanong kung tatamaan ba ang Bicol region. Well, kung susundin po natin yung forecast track nito, mukhang tatamaan nga po talaga kayo sa Bicol region sa darating na weekend. So maghanda-handa po pa rin kayo mga folks at asahan natin ang matitindi na naman pag-ulan nito at mga pagbaha. So, yun po. At mula sa ECMWF ay aktibo na rin siya. Ayan, makikita niyo po. Aktibo na rin siyang isang uri ng bagyo. Pero dito, medyo mataas ang kanyang kilos. Dito, hindi nakikitaan na tatama daw ito ng Eastern Samar region or bandang Bicol. Yung pinakasentro niya. At makikita niyo po, medyo pa northwestward po ang galaw niya. Yan. Mukhang tutumbukin ito ang bandang silangan ng Northern Luzon. Yan o.
So yan pa lamang yung pinaka-animation niya. So dito medyo hindi pa siya dumidikit sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. Ayon yan kay ECMWF ha. So medyo erratic pa po yung forecast kaya hindi pa natin pwedeng i-conclude na ganyan ang magiging kilos niya sa ngayon. Well, kung pagbabasahin nga po natin kay ECMWF, mukhang hindi ito tumatama sa may bandang Eastern Visayas at Bicol Region. Malamang pinaka-outer band lamang niya ang makaapekto dito sa Eastern Visayas at Bicol Region this weekend. So malinaw yan mga folks. Kay NABGEM naman na mas aggressive, halos sa ganon din ang magiging kilos niya. Ayan, then in-next natin, mataas din yung trajectory niya, halos kapareho kay ECMWF. Yan. Kung babalikan natin kay Japan Meteorological Agency, dito didikit sa may bandang Eastern Visayas. So medyo erratic pa po yung forecast, hindi pa natin makukonclude. Pero kung may magtatanong tatamaan ba ang Bicol Region, may posibilidad pong tatama ng Bicol Region, ganun din sa may bandang Eastern Samar Region sa ngayon. Pero maaari pang magbago yan bago mag-weekend. Magbabago pa po yung forecast niya dahil kay ECMWF nga po, as I've said, hindi siya nakikitaan na magkakaroon ng landfall sa bandang Bicol Region o Eastern Visayas. Halos mag-skirting lang siya dito sa gilid ng baybayin ng Bicol Region at Eastern Visayas this coming weekend. So, malinaw yan mga folks ha, para sa mga nag-aabang sa inyong lingkod. Mag-update tayo tungkol kay 92W. At doon sa ating binamatay na kasunod ni 90W, mukhang hindi na natuloy yung isang convergence na binamantay natin dito. Gaya nga po na ating sinabi, maaaring ma-dissolve din kaagad yan yung binamantay natin na katabi ni 92W dito sa may bandang southeast of Guam. So, maaaring ma-dissolve din kaagad yan at maaaring ma-dissolve. So, mukhang ganun nga ang nangyari at hindi siya nagtuloy. So, well, yun ang magiging good news, pero ang medyo bad news, mukhang magiging aktibong low pressure area nga po itong si 92W na matatawag pa natin na Tropical Depression Opong. Samantala sa ulat lindol, dahil sa presensya ni Nando, very noisy na naman ang aking seismometer. Wala po tayong magagawa niyan dahil ibig sabihin lamang yan, yung vibration ng hampas ng dagat ay nadedetect ng aking seismograph. So wala po tayong magagawa dyan, pero so far wala tayong nadedetect na anumang medyo malakas-lakas na mga pagyanig ayon na rin sa aking seismometer sa Caloocan. So diretso agad tayo sa data feed ni PBOX. Mukhang marami-rami ang magnitude 4 na naitala ha, mula kaninang 1:31 AM nakapagtala ng magnitude 4 dyan sa southeast ng Barcelona, Sorsogon. Malalim ang epicentral depth na 112 km ang lalim. Pangalawa, ang bandang Zamboanga del Norte, naganap ito 10:11 AM northwest ng Siocon, Zamboanga del Norte naman. Magnitude 4.6 po ito na may lalim na 17 km ang lalim. So medyo mababaw, ibig sabihin naramdaman dyan sa mga taga Siocon ang at least intensity 3 na pagyanig. Mukhang wala namang nakataas na tsunami warning. Dahil kung chichikin natin yung mas malapit na buoy, dito mukhang hindi madedetect yung pinaka-vibration buoys. Ayan o. So, wala. So, walang nakataas na tsunami warning. At ang ikatlo, kaninang 11:02 AM, ngayong umaga lamang, nakapagtala na naman ng magnitude 4.4 dyan sa southwest ng Baligian, Zamboanga del Norte na naman. So, mukhang dikit-dikit po ang mga pagyanig dyan sa may bandang Siocon at bandang Baligian. So, medyo alisto po tayo sa mga kababayan natin sa Zamboanga del Norte. Mukhang nagkakaroon kayo ng mga pagyanig-yanig ngayong umaga dyan bago magtanghalian. And the rest, mukhang minor earthquakes ito at mukhang kakonti ang nadagdagan, pero 3 agad ang nadagdagan sa magnitude 4.0 pataas. Yan. So, sa pinaka-data natin, ganun din. Walang input, kaya gumagamit tayo ng local latest earthquake. Yan. So, mas marami sa may bandang Zamboanga del Norte. So sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga del Norte, mag-iingat po kayo dahil may mga pagyanig tayong nagaganap ngayon dyan mga folks. At mula sa ating earthquake count, gamit ang historical earthquake natin kung nakakailan na tayo ngayong araw for the month of September, since nadagdagan tayo ng 3 magnitude 4 plus. So, nasa total of 735 earthquakes na tayo, 689 dito sa magnitude 2.0 pataas, 42 sa magnitude 4 at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. So, nagkakaroon na rin ng mga ilang pagyanig sa may bandang Zamboanga area, pero marami pa rin cluster sa may bandang southeastern Visayas at Mindanao. Ganon din sa may bandang kanluran ng Northern Luzon. So, medyo mag-alisto pa rin po tayo. Bagamat sa kasalukuyan, wala tayong naitala na kahit isang magnitude 6
at nanatiling 4 ang ating magnitude 5.0. So nakaka 735 total earthquakes na po tayo. So posible pa itang umabot sa mahigit 1,000 na total earthquakes mga folks. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Lunes, September 22, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, September 22, 2025. Huwag po kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa babang detalye kung gusto malaman na hindi natin naisama ngayong tanghaling tapat na sa ating report. Asahan lang natin na mabugso ang hangin nating maghapon at mag-iingat po ang kababayan natin lalo na sa may bandang extreme Northern Luzon o most of Northern Luzon area na kayo ay mas makakaramdam ng sungit nitong si Nando. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin ng pinaka-dynamic events mula sa data feed na kay weather station sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.